Yo! Wow, 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 wow. Ay, Uy! tumusok! Nako, ano ba itong pinasok ko? Mukhang makakasunog pa ako ng wala sa oras. Manolo! Saklolo! Ang itinuturing nating star ng Pasko, dumadaan pala sa metikulosong proseso ng paggawa. At isa sa mga hamonado na subok na ang sarap at talaga naman de kalidad, ang Majestic Ham. Negosyo ito ng pamilya ng sparkle artist na si Manolo Pedrosa. Early 1990s nang itinayo ng mga magulang ni Manolo na sina Tomas at GI ang kanilang ham business. Sa ngayon, ang kuya ni Manolo na si Jarel ang hands-on sa kanilang negosyo. Dati po, isang warehouse lang po yung storage po namin ng ham. Siyempre po, kailangan po namin i-store yung ham ng matagal, mga 3 to 6 months. Tama ang rinig nyo, umaabot ng hanggang 6 na buwan ang curing stage pa lang ng ham. At bibigyan tayo ng patikim ni Manolo kung paano nila ito ginagawa. Narito po tayo ngayon sa paggawaan ng masarap na Majestic Ham dito ho sa Pasig City. At itutur tayo ni Manolo kung paano, papakita niya sa atin yung step by step kung paano ba ginagawa ang masarap na ham ng Majestic. Okay, Manolo, liga. Let's start. So ito yung step 1. Ano to? Ito ay? So ito po yung storage area. So first step, at ito yung pinaka-importante ay ang curing. Yung value proposition po namin kasi is quality products. And Yes. gusto namin sundin yung Filipino traditional way of cooking and curing ham. Ayan, dito wala ho kami sa Korea. Lamig-lamig dito. Dito kami sa ano? Sa storage. Storage nitong kanilang gawaan ng ham. Tapos Manolo. walang jacket si Miss Susan, so sorry na lang. Ang lamig, kailangan -2 po. Kailangan bilisan natin na siya. So dito po i-cure yung ham po sa oak barrel. Ayan. Itong side yung curing, itong side yung aging. 6 Ito, months ito, curing, oo. 6 months aging. Ito yung mga barrel. Ito yung oak barrel. We use oak barrel specifically kasi yun yung best way to seal in the flavor. Manunuot yung lasa doon sa loob Timpla. ng yung timpla doon sa loob ng karne, di ba? Although, magiging very salty siya, kaya sa susunod na process, doon natin itatanggal yung excess Oo, saltiness. yung alat. So ito na, Manolo, ang smoking area. Yes. Pag sinabing smoking, hindi ho ito naninigarilyo, di ba? Hindi naman po, hindi naman. So, Ano? iusok po namin yung hamon gamit ng fruit trees. Lahat ng specific. mga puno na ang may bungang prutas, ganun ba yan? Yes, yes po. Tapos right after po, ito na po, ilalagay po namin sa airing rack. Ano naman yung airing? Para to let it air out after smoking at para tumulo po yung excess oils. Kasi syempre, sa curing po, di ba, 3 to 6 months. So, nag-jam pack yung flavor. So, we let it here for... Yung smoking po is 3 to 8 hours. Tapos yung airing, up to 3 days. So, kung makita nyo po, tumutulo yung excess oils. Ang lalaki ng pigi ng baboy, ha? Iba't iba yung sizes po. So, after airing, After pinapahanginan. Washing. Ihugas po Washing. namin dito po. So, ihugas po namin yung hamon para mas matanggal yung excess saltiness from the smoking. Oh, ayun. Kaya naman pala. Ang dami talagang proseso pala nito Yes. pinagdadaan. At saka kita mo malinis talaga yung ginagawang proseso. Quality. Quality product. After na maligo siya. Iluluto na, finally! Yeah, let's cook the ham. Ayun, pinadulas. So, iluluto po namin yung hamon using brown sugar and secret spices for 3 to 5 hours. Pero yan ang literal na lublob, di ba? Ilulublob mo yung hamon dito. Yes. So, hindi na ho natin hihintayin yung 3 to 5 hours bago maluto itong mga karning ito dahil meron nang naka-ready! Yes! At si Manolong mag-glaze! Glazing. This is my favorite part, Miss Susan, yung Talaga? glazing. Bakit? So, ilalagay po namin ng sugar sa Sugar. itaas tapos i-glaze na gamit ng plancha. Oh. Napaka-satisfying naman Yes. yan. Tanggalin ang... Tapos binebenta din yung skin separately. And then, ilalagay po namin ng asukal. Kayo na po, Miss Susan, ang sige, ako maglalagay. maglalagay niya asukal. Ganyan? Ganon. Papahid lang po. Okay. Yun. Ay, nako, para ka lang pala naghihilod. Pinaliguan na siya, pinakuluan. Ngayon naman, May i-scrub scrubbing naman pa. siya. O, syempre, para matanggal ng mga dead skin. Oh, naging paligo ito. Okay.
Marami bang sugar dapat? Hindi Marami naman. po. Ayan. Okay na yan. Glaze mo na yan, Manolo. Okay, let's go! Oh! Ay, ang ganan. That's so satisfying. Do you want to try, Miss Susan? Sige, sige. Bigat pa tayo. This just in, first time po ni Miss Susan mag-brace! Oo nga, taga lang. Let's go! Yeah! Tatagalan ba? Hindi. Slide lang po. Ah, pag slide. Ayun. Yo. Oh, wow, wow, wow. Ay, Uy. pumusok! Ba't pumusok? Miss Susan, anong ginagawa mo? Apoy! Bakit may apoy? Hindi, ganun talaga. Hindi nga. Oh. Takot ako ha. Akala ko nagkako. Yay! Oh, yan. Sus, ang saya. Ang saya-saya naman itong pagluluto na ito, Manolo. So, And ready of na yan. course, pwede na tayo mag-taste. Sa hinaba-haba ng proseso sa wakas, makakatikim na tayo. Ito na yung pinaka-exciting part. Go ahead, Miss Susan. It's all yours. Ang kalaki na to. Ito. Ay, sumiwala yung balat. Yung ano. Masarap yung medyo may taba-taba. Oo nga. Puta ba kayo nakaso eh. Ang sarap. Well, Sarap. hindi siya maalat. At saka masarap nga may taba. Good. You can eat it as is. Di Oo mo na nga. kailangan ng sauce. Pwede mo rin i-fry. So, pwede mo ilagay sa pandesal or with rice. Hab, kain ka. Pasko na tayo eh. Pag whole leg po, pag may average weight po siya mga 5 kilos po, lumalabas po siya mga 8,000 pesos. Pag half leg po, may average weight po siya 2.5 to 3 kilos po, lalabas po siya mga 4 to 5,000 pesos. Siguradong sa darating na holiday season, maraming leftover ham ang maiimbak sa mga ref nyo. Kaya para iwas sayang, heto ang hashtag tipid tips at wise advice mula sa amin. So, papakita namin sa inyo ating fried rice with a twist. Di ba may tira-tira kayong ham? Hiwain nyo ng maninipis, maliliit. Ayan. Tapos, igisa nyo lang ng konti. Pwede na nating ilagay ang rice. Pag nahalo na ho natin yan, pwede nyo siyang lagyan ng keso. Kung may tira-tira kayong keso, okay, sali na natin siya sa isang plate. Kapag malamig na yung inyong fried rice with ham and cheese, bibilogin natin. Didip natin siya sa egg. Pagugulungin natin sa breadcrumbs. Let's start the frying. Actually, hindi mo naman siya kailangang ilubog sa mantika. Dahil ano lang yan, ang lulutuin mo lang dyan yung itlog. So, ito ang version natin ng ham and cheese fried rice balls. Iba rin ang bango nito, ha? Ngayon, may Majestic Hams outlets na sa iba't ibang malls at supermarkets sa Metro Manila. Malayo na nga ang narating ng negosyo ni na Manolo at wala raw imposible kung kayo rin mismo sisimulan ang negosyong ito kahit sa maliit na puhunan lang. May nakita po akong mga small business po sa mga bazaar po. May sarili po silang ham, ginagawa lang po nila. Nasa microwave lang po. Doon po nila prepare yung ham. Kaya naman po nila ginagawa po. Doon po sila pwede magsimula. Malay nyo, tulad nila, umabot na rin sa 7 figures ang kitain nyo soon. I-manifest na natin yarn. Pag lean months po, siguro po mga 1,000 to 3,000 legs po pinoproduce po namin. Pag sa burr months po, umabot po ng 10,000 legs. So pag lean seasons po, kumita po kami siguro po mga 1 to 2 million a month po. Pero pag peak seasons po, umabot po ng 10 million above po. At para mas maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng masaya at masaganang Pasko at Bagong Taon, may inihahandang regalo para sa inyo sina Jarrell at Manolo. Plano po namin i-broaden po yung audience po namin. Kasi as of now po, Metro Manila lang po kami. So may mga nagtatanong po sa mga probinsya kung gusto po nila ng gusto nila ng Majestic Ham. So inisip po namin na i-broaden po ang customer base namin. Araw-araw Pasko dahil sa siksik, liglig at umaapaw na biyaya na hatid ng negosyong Hamonado.